Sa lawak ng saklaw nito, mula sa pagiging isang syudad ng pamayanang ipinagkaloob ng isang di pangkaraniwang nilalang na nagmula pa sa ibang planeta, naging isang pinakamaunlad na bansa ang Clone Asia. Dahil ito sa lawak ng teritoryong sakop nito at sa patuloy na paglobo ng populasyon dito. Ibang-iba ang bansang ito kung ikukumpara sa mga bansa sa kalupaan. Mas progresibo ang teknolohiya rito. Ang mga naninirahan dito'y hindi na gumagamit ng anumang uri ng transportasyon na kagaya ng nakasanayan ng mga tagalupa. Dahil ang mga taga-dagat na ito'y gumagamit ng teleportasyon. Isa ito sa teknolohiyang ipinagkaloob ni Janos sa ninunong Clone Asia, nung sinagani at linang. Bawat bahay rito ay mayroong teleportasyon na hugis parihaba na may dalawang dulong pag-ilog sa labas ng kani-kanilang gate upang makapunta sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Clone Asia. Wala ring mga trabahador sa bansang ito dahil ang mga tagalinis, tagagawa ng mga infrastruktura, tagasilbi sa kainan, at iba pang mahihirap na trabaho ay gawain na ng mga Padiran. Ito'y mga robot na gawa mismo ni Janos na nakaprograma upang tumulong sa Clone Asia, at gumawa ng iba pang Padiran para sa mga susunod na salinlahing maisisilang. Lahat ng mga nakapagtapos ng kolehiyo rito ay profesional, walang dahado, walang naghihirap hindi tulad sa mga bansa sa kalupaan. Agresibo rin kasi ang edukasyon dito. Sa kolehiyo, wala ng klase sa loob ng silid-aralan kundi sa mismong trabaho na lahat dahil elementarya at high school pa lang ay pinukpok na sa kaalaman ng mga mag-aaral. Isang individual lamang ang pinag-aaral sa labas ng bansa upang makatulong sa komunidad doon sa kalupaan. Kapag namatay ito, isa ka palang magpapalabas ng bagong salinlahi sa lupain. Malaking responsibilidad ang kanyang ginagampanan doon. Kailangan niyang maging matagumpay sa kanyang approach yung napili sa loob lamang ng 5 taon matapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, dahil kung hindi ay tatanggalan siya ng alala-ala tungkol sa bansang Clone Asia at hindi na kailanman makababalik dito. Isa si Carmel Clone Asia sa mga magagaling na profesional na produkto ng maunlad na bansang ito. Siya'y may tamang taas para sa isang babae, katamtaman lang ang timbang, medyo mestizo, hindi katangusan ng ilong pero hindi rin pango, kulay rosas at matambok ang kanyang mga labi, malalaki ang mga mata at medyo mataba ang kanyang pisngi na parang monay. Kasalukuyan niyang pinagmamasdan ang nakatala sa salinlahi ng mga Clone Asia, na nakabalander sa kanilang pasilyo patungo sa kanilang mga silid. Nakita niya roon na nasa 87 salinlahi na siya ng kanilang ninunong sinagani at linang na siyang nakilala ni Janos na nanggaling pa sa ibang planeta. Sobrang layo na nang narating ng syudad simula nung naitatag ito. Kapag may bagong ikinakasal ay otomatikong nagkakaroon ng espasyo sa tabi ng magulang ng Clone Asia, nung ikinasal upang magawa ng mga Padiran ng bagong tirahan ang bagong pamilyang kikilanan ng bansa. Kung paano sila dumami ay dahil sa isa sa nakasaad na batas ng Clone Asia na hindi maaaring umibig ang mga Clone Asia, sa kapwa Clone Asia, Kaya naman ang mga tao rito ay kailangan pang lumabas ng Clone Asia upang humanap ng iibigin at mapapangasawa. Marami nang sumuwi sa patakarang ito kaya naman sila'y pinalayas at tinanggalan ng alala-ala ng kanilang nakaraan. Ito ay nakasaad sa 3 utos na binili ni Janos sa kanilang ninuno upang hindi masira ang kanilang bansa. Kaya naman ingat na ingat ang mga magulang ni Carmel sa kanya na sina Maxwell at Camille lalo pat nag-iisang anak lang nila ito at daladala pa nila sa apelyido ang pangalan ng kanilang bansa. Ang ina ni Carmel na si Camille ay galing sa probinsya ng Palawan samantalang ang kanya namang amang si Maxwell ay natural na salinlahi ng Clone Asia. Hindi alam ng pamilya ni Camille ang tungkol sa Clone Asia dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisiwalat sa bansang ito. Upang hindi maghinala ang mga tagalupa ay nagsagawa ang mga Clone Asia ng isang bahay na bato sa isang bayan sa Pangasinan, tago sa mga tao, upang kapag may dumalaw sa isa sa mga taga-Clone Asia ay doon sila magpupunta. May teknolohiya ang gate ng bahay na iyon na kumikilatis kung kaninong bisita iyon. Kapag nakilatas na ay magkokonekta ito sa doorbell ng Clone Asia, nung tatanggap ng bisita. Pwede rin nilang bisitahin ang bahay ng salinlahing pinag-aral sa labas ng bansa dahil nakakonekta rin ang pintuan nito sa Clone Asia. Ang bahay na iyon ay maraming seguridad kaya hindi ito kailanman napapasok ng mga kawatan. Kung may makapasok man ay hindi na sila makakalabas ng buhay. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Hindi ba't may kliyente ka bukas? Tanong ng kanyang ama nang makita siyang nagbabasa pa ng libro sa kanilang silid-aklatan sa 10 oras na ng gabi. Libro pa rin ang ginagamit ng mga Clone Asia sa pagbabasa upang maiwasan ang paglabo ng kanilang paningin. Hindi sila gumagamit ng mga e-books katulad ng mga tagalupa dahil nakakalabo ito ng mata. Mahalaga sa kanila ang kanilang kalusugan, kaya hindi dapat nila ito pinababayaan. Ganito ang mga tao rito, hindi lang pag-unlad ang nasa isip kundi pati na rin ang kalusugan, kalikasan, at kapayapaan. Opo pa, matutulog na rin po ako.
Tugon niya sa kanyang pinakamamahal na ama. Sinamahan niya pa ito ng matamis na ngiti. Isinara na niya ang librong kanyang binabasa at umakyat na sa kanyang kwarto upang matulog. Alas 6 pa lang ng umaga ay gising na siya. Ayaw niya kasing pumunta sa trabaho nang hindi nag-ehersisyo. Ginagawa niya ito upang mapanatiling malusog ang kanyang pangangatawan. Gusto niya kasing mabuhay ng matagal tulad ng mga nakatatandang Plomesya, no kaya gagawin niya ang lahat para wag lang makakuha ng sakit na nakamamatay. Nakapagtapos siya sa kursong Chemical Engineering, may lisensya na rin siya na nakuha niya noong nakaraang taon. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang product analyst sa kanyang kliyenteng kumpanyang Loving Water Corporation sa kanilang syudad. Sinusuri niya ang tubig kung pwede nang inumin ng tao o hindi pa. Kung hindi pa pwede ay kailangan niya pa itong tanggalan ng mikrobyo gamit ang mga prosesong kinakailangang gawin. Mag-iisang taon niya ng kliyente ang kumpanyang iyon, siya kasi lagi ang kinukuha nito sa pagsusuri ng tubig. Inirekomenda kasi siya ng kaklase niya noong high school sa kanyang ama na may-ari ng kumpanya kaya ganoon na lamang ang tiwala nila sa kanya. Dagdag puntos pa na pangalawa siya sa pinakamataas na nakakuha ng marka noong licensure examination nila. Papasok na sana siya sa portal upang umuwi dahil natapos na niya ang kanyang trabaho sa araw na iyon nang makita niya sa labas ng kumpanya si Armand Flores, ikalawang pinsan ng kanyang ama ngunit mas matanda siya ng halos 1 taon sa binata. Mas matangkad ito sa kanya, kayumanggi ang kulay ng balat nito, may katangusan ang ilong, bilugan ang mata, medyo payat pero kitang-kita ang mga bakas ng pag-ehersisyo nito sa gym. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa binatang si Armand. Wala, gusto lang kitang makita. Pauwi ka na ba? Pwede naman akong mag-teleport mula sa inyo kapag naisipan ko ng umuwi. Alok ni Armand. Sus, magsasayang ka lang ng pagod mo, Arman. Kung ako sa'yo, umuwi ka na rin sa inyo at mag-review ka. Malapit na yung licensure exam mo. Kahit naman hindi ako mag-review doon, papasa pa rin ako eh. Ako pa ba? Magiging engineer din ako katulad mo. Wika ni Armand habang pagmamalaking tinuturo ang kanyang sarili gamit ang hinlalaking daliri. Ang yabang talaga nito. Tumalikod na siya rito at pumasok sa portal. Isasara na sana niya ito ngunit humabol si Armand sa pagpasok. Nakukulitan na siya sa mga inaasal ni Armand sa mga nagdaang araw. So paano ba yan? Sasabay na ko sa'yo. Sabi nito sabay kindat at ngisi kay Carmel. Pinanlisikan niya ito ng mata sabay sabing. May magagawa pa ba ako? Lumitaw sa kanilang harapan ng puting hologram. Sinulat ni Armand doon, gamit ang kanyang hintuturong daliri, ang pangalan ng ama ni Carmel sa sulating baybayin upang makarating sila sa patutunguhan. Nang makarating sila sa bahay ay sakto naman ang paglabas ni Camille sa gate. Gulat na gulat siya nang makita ang anak at pinsan ng kanyang asawa na magkasamang lumabas sa portal. Hello po Ate Camila. Pagbati ni Armand sa may kasamang pagkaway at pagngiti. Oh, bakit magkasama kayo? Kinakabahan na si Camille sa maaaring namamagkitan sa kanyang anak at kay Armand. Alam niyang hindi ito maaari, alam niyang labag ito sa ikatlong utos ni Janos. Ito kasing si Arman eh. Nagpumilit pang sumabay sa akin. Sabi niya at pinaglisikan ulit ito ng mata. Grabe, ayaw mo ba akong makita? Gumaganti ka ba sa akin sa mga ginawa ko sa'yo nung mga bata pa tayo? Nakasimangot na tugon ni Armand sa dalaga. Lagi kasi siyang pinagtitry pa nito noong sila'y mga paslit pa. Sa pakiworry niya ay dahil ito sa kanyang itsura noon na laging madungis at hindi nagsusuklay sapagkat wala pa siyang pakialam sa kung anumang itsura niya noon basta't masaya lang siya sa kanyang mga ginagawa. Kaya naman lagi siyang inaasar ni Armand na mangkukulam noon, Wallace na lang daw ang kulang sa kanya. Naalala niya pa na pinaupo siya nito sa swing na nilagyan nito ng bubble gum tapos ito ang nagtulak ng swing ng sobrang lakas. Dahil doon, mas namakikit yung bubble gum sa puweta ng suot niyang kulay rosas na bistayde noon. Hindi ako gumaganti sa'yo, Mr. Arman Flores. Bakit, nakokonsensya ka na? Pagalit niyang pagkakasabi sa kababata habang nakahalukip ka pa ang kanyang mga braso. Tama na yan. Sige na Armand, mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Pag-awat ng kanyang ina at inimwestro ang hintuturo nito sa kanilang portal. Sige po. Sagot ng binata. Tumingin pa ito sa kanya sabay sabing. Alagaan mo ang sarili mo ha. Napansin niya namang tinitignan siya ng seryoso ng kanyang ina na kasaluyan pang nakahalukip ka ang mga braso. Ma, mali po kayo ng iniisip, okay? Walang gusto sa akin yun. Lagi nga po akong inaaway nun dati.
Panimula niya nang mabasa ang ibig sabihin ng mga tingin na iyon ng kanyang ina. Kampante naman siyang tama ang kanyang niloloob sapagkat bihira lang kung magkasundo sila ni Arman. Hindi mo maikatailan na meron nga talaga siyang pagtingin sa'yo. Alam ko kasi ganyan na ganyan ang papa mo sa akin dati bago siya nagtapat sa akin. Sagot ng kanyang ina. Wala po talaga yon, Mama. Pinagtitripan lang po ako noon. Hinawakan ng kanyang ina ang likod na bahagi ng kanyang ulo. Basta anak hapon sanang mahuhulog ang loob mo sa kanya. Tandaan mo, may batas tayong dapat sundin. Ngumiti siya sabay sabing. Opo, Ma. Alam ko po yon. Niyakap niya ang kanyang ina at hinalikan siya nito sa noo habang siya'y nakayakap dito. Napaisip siya na paano niya naman magagawang talikdan ang ganito kasayang pamilya. Ang ganito kasaganang bansa. Ang ganito katiwasay na pamayanan. Hindi niya maintindihan ang ibang salinlahi kung bakit nila nilalabag ang mga kautusan. Mas gugustuhin ba nilang maghirap sa labas ng Clone Esha? Hindi iyon kagustuhan ni Carmel. Maisip niya palang na mabawali siya sa kanyang mga magulang ay parang mamamatay na siya.